At sa ulo ng mga pangunahing balita, Tapos na ang karera para sa mga hari ng kalsada. bye-bye Pogos na nga ba? Patuloy na ayuda, hatid sa pinakanangangailangan. Tumataas na inflation, binigyang pansin ni PBBM. Magandang araw Pilipinas! Ako si Maribel Veneses at ito ang Diamond Express, ang boses ng masa. Kami ang inyong magiging kaagapay at kasama ngayong araw sa mga nagpapanahong issue. At ako naman, si Rain Alexa. Samahan ninyo kami sa mga susunod na minuto upang ihatid ang pinakamainit na balita sa loob at labas ng ating bansa. Para sa ating pangunahing balita ngayong araw, hari ng kalsada, tuluyan na nga bang matatapos ang karera? Narito si Jamaila Nabo. Maraming salamat, Maribel. Hari ng kalsada, tuluyan na nga bang matatapos ang karera? Patuloy ang tensyon sa pagitan ng mga tsuper ng traditional na jeepney at pamahalan kaugnay ng jeepney phase-out sa ilalim ng PUV Modernization Program. Layunin ng programa na mas gawing environment-friendly at ligtas ang pampublikong transportasyon sa bansa sa pamamagitan ng pagpalit ng mga lumang jeepney ng mga bagong unit na may Euro for compliant engines o electric motors. Gayunpaman, malaking tinututulan nito ng mga tsuper at transport groups tulad ng piston dahil sa mataas na halaga ng bagong jeepney na umaabot sa 2.4 million pesos bawat isa. Ayon sa kanila, hindi nila kayang bayaran ang mga modernong unit at hindi sapat ang subsidiya mula sa gobyerno. Nagsagawa na rin sila ng serye ng transport strike upang ipahayag ang kanilang pagtutol. Habang isinusulong ng pamahalaan ng modernisasyon, patuloy ang panawagan ng mga tsuper na bigyan sila ng karagdagang panahon at mas epektibong tulong upang hindi mapanganib ang kanilang kabuhayan. Balik sa iyo, Maribel. Maraming salamat, Jamaila Nabo. Pangulong Marcos Jr. ay nanunsyong ban na ang lahat ng Pogos sa Tibet. Narito si Jairus Cabuatan para ilahad sa atin ang balita. Maraming salamat, Piray. Pangulong Marcos Jr. inanunsyong ban na ang Pogo sa Pilipinas. Anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ganap na pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operators o mas kilalang Pogo sa bansa. Epektibo agad at inatasan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o mas kilalang PAGCOR na itigil ang lahat ng operasyon bago matapos ang taon. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Binigyang diin ni Marcos na hindi sapat ang mga benepisyong pang-ekonomiya ng Pogos para bigyang katwiran ng kanilang pagpapatuloy. Dagdag pa ng Pangulo, ang pagban ng Pogo ay makakatulong sa pagpapabuti ng seguridad at ekonomiya ng bansa, na siyang layunin ng kanyang administrasyon para sa mas maunlad at ligtas na Pilipinas. Balik sa iyo, Rain Piray. Maraming salamat, Jairus Cabuatan. Pamimigay ng ayuda, patuloy na isinasagawa sa mga apektado ng kahirapan. Narito naman si Princess Canel de Castro para iulat sa atin ang balita. Maraming salamat, Maribel. Pamimigay ng ayuda, patuloy na isinasagawa ng mga apektado ng kahirapan. Patuloy ang pamahalaan sa pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang lubos na apektado ng kahirapan sa bansa. Kasama rito ang food packs, cash assistance at livelihood programs upang matulungan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa DSWD, higit sa 1 milyong pamilya na ang nabigyan ng ayuda simula noong nakaraang taon at isinusulong ang dagdag na pondo para mapalawig ang programa. Bagamat may mga hamon sa distribusyon sa lilim na lugar,
Tiniyak ng DSWD na patuloy nilang gagawin ang lahat upang maabot ang mga nangangailangan. Inaasahan na ang tulong ng gobyerno ay makakatulong sa pag-ibsan ng hirap lalo na sa mga mahihirap na sektor. Balik sa'yo, Maribinil. Maraming salamat, Canel de Castro. Tumataas na inflation, binigyang pansin ni PBBM. Jairus Cabuatan, ibahagi mo. Maraming salamat, Ray Diray. Pagsugpo sa kahirapan, binibigyang pansin ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa harap Malalang inflation rate, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang ng kanyang administrasyon upang tugunan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang kahirapan. Kasama ang mga pulisya ang pamamahagi ng cash aid at subsidies sa mga pamilyang mahihirap sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or mas kilalang 4Ps. At ang pagtatag ng Kadiwa Centers para sa mga murang bilihin mula sa lokal na magsasaka. Gayunpaman, may mga kritiko na nagtataas ng pangamba sa kakulangan ng long-term solutions para sa kahirapan. Ayon sa mga ekonomista, kinakailangan ang mga komprehensibong programa upang mapalakas ang lokal na ekonomiya at mabigay ng matatag na trabaho. Pinahayag ni Pangulong Marcos ang kanyang mga dedikasyon na paigtingin ang mga livelihood programs at suportahan ang mga maliliit na negosyo. At nananawagan siya ng pakikipagtulungan mula sa iba't ibang sektor upang harapin ang mga hamon ng inflation at kahirapan. balik sa'yo, Ray Diray. Maraming salamat, Jairus Cabuatan. Iyan ang iniwang mulurong pagbabalita mula sa Estasyon Handog, ang sariwang impormasyon na tunay at umaabot sa inyong mga puso at isip. Ako si Maribel Meneses, ang inyong tagapagbantay. At ako naman ang inyong katuwang, Reyna Lexa. Naghahatid ng makatotohanong balita para sa bayan. At para sa mamamayan, Maraming salamat. maraming salamat.